Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Isa dyan na reading. Kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Swords. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, meron ka ditong gustong ipaliwanag, sabihin yung mga iniisip mo, and kung ano yung nalalaman mo dun sa sitwasyon, gusto mong ipaalam yun sa isang tao or dun sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ang mensahe ng card mo, andun yung passion mo sa mga ginagawa mo. And andun yung pagsusumikap mo palagi, busy-busy ka. Some of you, meron tao na pabalik-balik sa buhay mo at pwedeng itong tao na to mapaglaro. Pagmamahal sa sarili or pagmamahal sa isang tao. Andun yung binibigay kung ano yung kaya na punuan na pagmamahal. May bago kang idea dito na naiisip na alam mong malaki yung maitutulong nun sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Mayroong bagong opportunity na gusto mong i-grab or simulan para makatulong sa'yo financially or makatulong sa'yo na mas mag-grow ka as individual. May mga darating na bagong project na gagawin mo or sisimulan mo. Some of you magkakaroon dito ng communication through chat, text, or email. Napunaan mo na tong mga cups na to and andun yung pagmamahal sa pamilya. Masaya ka na sinusuportahan yung mga ginagawa mo and napakita kung ano yung makakaya na maibigay dun na pagmamahal sa isa't isa. Some of you, masaya ka dahil andyan yung mahal mo sa buhay. Kung ano yung ginagawa mo, masaya sila sa kung ano yung meron ka. Naiisip mo na balikan yung mga nangyari. Pero, para sa'yo tapos na yun. Mas gusto mo na lang na maging alaala na lang siya. At manatili siya na isang memories na lang para sa'yo. Isang mahalagang alaala na hindi mo basta-basta na mabitawan. Meron ditong cheating, lies, or running away dun sa situation. Clarify natin Knight of Wands, Queen of Swords, and Eight of Pentacles. Mas binibigyan mo ngayon ng attention yung pagtatrabaho mo kung paano mo mapapaganda yung financial mo at mapapalago. Dun mo pinufocus yung attention mo. And passion mo yun eh. Masaya ka dun sa ginagawa mo. Clarify natin ang Ace of Swords. Five of Pentacles and Six of Swords. Andun yung kalungkutan mo sa mga nangyari sa nakaraan and unti-unti ka nang nakakabangon dun. Nare-realize mo na kung ano yung mas makakabuti para sa'yo sa ngayon. Clarify natin ang Eight of Wands, Two of Pentacles, and Eight of Wands. Back to confirmation na may opportunity na darating sa'yo, pero undecided ka kung ano yung igagrab mo. Clarify natin ng The Hermit,
Four of Swords and Nine of Cups. Yung pinagdarasal mo na matagal na ibibigay sa'yo. And akala mo hindi na darating eh. Pero eto na, ibibigay sa'yo kung ano yung hiniling mo. Clarify natin ang The Lovers. The Chariot and Seven of Pentacles. Marami kang pinagdaanan sa buhay mo at marami ka ring natutunan, especially sa pag-ibig. And binigay mo lahat doon. Hinihintay mo kailan kaya darating yung panahon na ikaw naman yung makakatanggap ng mga bagay na ginawa mo na pagtsatsaga doon sa relasyon. Clarify natin na Ace of Wands. Page of Pentacles and the Devil. May mga gumugulo sa isipan mo about dun sa mga nangyari sa buhay mo or sa mga pinagdaanan mo. And iniisip mo na gumawa ng hakbang. Pero paano? And alam mo sa sarili mo na kailangan mong i-push yung sarili mo para gawin yung isang bagay na alam mong napakahirap. And meron ditong obsession or addiction. Pero para sa'yo, hindi enough yung pera mo para gusto mong bilhin or gawin. Clarify natin ang Ten of Cups. Nine of Wands and Four of Pentacles. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan. And nasaktan ka doon ng sobra-sobra. And natuto ka na, you feel guarded na. Hindi ka na ganun kadali na magtiwala sa iba. Even though andun pa rin yung pagmamahal mo. Feeling mo yung tao na yun lang yung naging comfort zone mo. Yun yung nagbigay sa'yo ng pagmamahal na kakaiba. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi lahat palaging magiging maganda. And some of you andun yung iniisip mo na gawin ko ano yung kaya mo para dun sa mahal mo sa buhay na ma-secure yung kinabukasan nila. Kasi mahalaga sa'yo na maibigay kung ano yung pangangailangan nila in the future. Clarify natin ang Seven of Swords. The Lovers and Eight of Swords. You feel trapped dun sa isang sitwasyon sa buhay mo. And pabalik-balik ka dun. Kasi nagkakaroon dito ng pagsisinungaling dun sa relasyon na yon. And nararamdaman mo yon. Alam mo na merong something na fishy dun sa mga nangyayari na yon. Some of you gusto mo nang alisan yung mga bagay na para sa'yo napakahirap, kalimutan. And nagpapagulo lang yun sa isipan mo, kaya gusto mong i-remove yung sarili mo dun. Alamin natin kung anong mensahe para sa'yo. I let an inner sense of quiet multiply each day as I strengthen my faith in the love of the universe. Ang mensahe para sa'yo na kailangan mong alamin sa puso mo kung ano yung mas makakabuti para sa buhay mo, sa mga gusto mo. Kasi kung ano yung gusto mo, ikaw naman yung magdidesisyon nun. And pagtibayin mo yung pananampalataya mo sa Diyos para magabayan ka at matulungan ka sa mga nangyayari sa buhay mo. And i-attract mo yung mga bagay na positibo para iyon yung dumating sa buhay mo at ibigay ni universe sa'yo. And especially, kailangan nandun yung pagmamahal sa puso mo, sa isipan mo, and masaya ka para iyon din yung darating na outcome sa'yo. And magdasal ka lang palagi dahil nandiyan ang Diyos para ibigay ko ano yung pangangailangan mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.